pangit yung inahin mo, siyempre parang sa tao lang yan. Kung pangit yung nanay at tatay, gusto mo maganda yung anak, siyempre pangit din yung anak. Ganon siya mga kapigis. And hello mga kapigis! Again, this is Maria Clara, and for today's video, we are going to talk about pigs! Siyempre, ano pa ba? Lagi namang baboy. So, mga kapigis, ngayon, i-discuss natin kung anong uri ba o anong lahi, anong breed ng baboy ang magandang alagaan. Alam nyo mga kapigis, sa TikTok account ko, lagi nila sinasabi, mabuti kung 10 kong mga anak yung inahin ko. Minsan nga 5, minsan 3. Grabe, sobrang konti naman ata nun. Mga kapigis, kung magsisimula ka ng negosyong babuyan, maaari ka kasing matempt na bumili agad ng biik. Kumbaga kung anong available, kung anong malapit, kung saan ka mabilis makakakuha ng biik, mostly natatempt tayo na kunin agad yan. Pero no, we have to be very, very, very strict when it comes to breeding, lahi, at quality ng ating mga biik na aalagaan. So mga kapigis, as you know, there are kinds of pig management. Yung iba, piglet production, kumbaga mga inahin, mga sows, and then, yung iba naman fatteners, ibig sabihin yung palakihing baboy. Iba po kasi yung lahi na recommended or best para sa fatteners at iba din na yung lahi na best para sa mga inahin. So, minsan yung iba, ito, limbawa, may natira sa mga fatteners nila, no? Ito, gagawin ko na tong inahin. Pag ganyan, tama naman yun, pero minsan, they're not considering na ano ba yung lahi nung fattener na yun. So, dapat mga kapigis, tatanungin natin doon sa pinagbilihan natin ng biik anong lahi ng nanay at ng tatay ng ating mga biik. So, mabilis lang naman ito mag-get. Maraming uri ng baboy, pero yung typical dito sa Philippines, yun lang ang i-discuss natin. So, first, para sa inahing baboy. So, meron po tayong tinatawag na Yorkshire, or mas kilala po itong baboy na to sa large white na breed ng baboy. So, ang mga Yorkshire or large white breeds ng mga baboy ay perfect na gawing inahin. Bakit? Kasi po, they are very, very good mothers. Masipag sila magpadede, hindi sila matapang. Kasi may mga ibang inahin, ang tapang sa anak. So, mahihirapan tayo pag gaganon. Ayaw niya magpadede, ayaw niya alagaan yung mga anak niya. So, Yorkshire breed or large white breed are known na very nurturing mothers. Kilala din sila na madaming mag-anak. Actually, sa lahi ng mga baboy, sila yung may pinakamaraming litter size. 10 to 14 piglets ang kaya nilang i-anak. So, ito po ang itsura niya mga kapigis. Kung mapapansin mo, taas ang tenga niya. Mahaba ang kanilang mga katawan. At kulay puti ang kanilang balat. So, ito mga kapigis, kapag pipili kayo ng magandang inahin, titingnan nyo yung quality ng balat nila at kung mabalahibo pa. Maganda po sana makinis, makintab, at konting-konti lang yung balahibo nang mapili nating mga biik. Lalo na kung gagawin mong inahin. Kasi kung pangit yung inahin mo, siyempre parang sa tao lang yan. Kung pangit yung nanay at tatay, gusto mo maganda yung anak, siyempre pangit din yung anak. Ganon siya mga kapigis. Sa inahin, kung pangit ang lahi ng inahin mo, tsaka yung barako mo, pangit din ang lahi, ganon din ang kalalabasan ng mga anak. So, next naman na breed ay ang Landrace. Yung nakikita nyo sa TikTok ko, Landrace yun mga kapigis, nakabagsak ang kanilang tenga at mahaba din ang mga katawan. Mabait din silang mga nanay, masipag magpa-dede, tapos talagang caring sila kasi ito yung mga inahin na hindi basta-basta humihiga. Tinitingnan muna niya kung nahihigaan niya ba yung mga biik niya. Magaling siyang mag-alaga mga kapigis. So alam nyo, ang perfect combination po ng isang inahin ay yung mga F1 pigs. Pinagsamang large white at pinagsamang landrace. Nanay niya large white or tatay niya large white, or nanay niya landrace or tatay niya landrace. Yung anak nun, yun ay F1. Pero, kung bibili kasi kayo ng F1, mahal yan, mga 10,000 pesos isang biik yan. Pero may mga certifications na yan. Parang sa aso may pedigree yan, na katunayan na talagang makakasiguro ka sa kanyang
bloodline. Pero ako, kahit ako, hindi ko siya afford actually. Isipin mo isang biik, 10,000. Katumbas na ng 2 biik yun. Pero if you're looking forward to have yung really big commercial and large scale piggery, maganda, sundin mo to if 1 talaga yung kuhain mo. Kasi sure ka na talaga, kada anak marami. Tapos, maliit yung chance ng mortality niya kasi nga, magaling mag-alaga yung nanay eh. So, yan siya mga kapigis. And then, for the fatteners. For the fatteners naman mga kapigis, ang ating best breed for that ay ang mga durok. So, kung mapapansin nyo siya, ayan, yan ang kulay ng mga durok. Ang mga durok kasi is mabilis lumaki, mabibigat, maganang kumain, matibay ang resistensya. So, very perfect sila na gawing fatteners. So, yung iba, no, ito, ang bilis tumaba, ito gagawin ko tong inahin. Pero, yun ang downside mga kapigis. Hindi mo pwedeng gawing inahin ang isang baboy na may lahing durok kasi matapang yan, hindi yan magpapadede. Hindi yan magaling mag-alaga ng mga anak. Konting-konti lang ang mabibigay niya na mga biik sa'yo kada mga anak siya. Best lang talaga siya for fatteners. Tapos, samahan mo pa na lalaki yung mga piglets mo na durok, mas mabilis talaga yan lumaki kasi ang mga lalaki, para sa tao rin, mas malakas kumain, mas magana yung mga lalaki. Yung mga babae kasi mahinhin kumain, ganyan. So, most likely, ang setup niyan, ang inahin ay landrace, large white, or F1, and then ang barako laging durok. Durok lagi ang barako. So, paano naman nagbabarako mga kapigi? Yung ibang mga farms, meron na talaga silang barako or boar. Pero kung ilan lang naman yung inahin mo, magpa-insent ka na lang sa mga technician, 1,000 or 700 lang naman. Sila na ang magkakasta sa mga inahin mo, i-check nila yan kung hit na, kung ato, pwede na to, magbubuntis na to, ready to mate na to. Ito lang mga kapigis, syempre kapag meron tayong inahin, ang ating goal lagi is marami siyang piglet. So, kung nanood ka ng lesson 3 ng vlog na to, meron akong na-discuss doon na flushing stage. Ito po is yung 2 weeks before mo pakastahan yung inahin mo, dapat pinapakain mo siya ng madami. Mga 2 kilos per day. Kasi po, kapag underfed or stressed ang iyong inahin, basta in overall, hindi siya healthy. Yung chances niya na mag-conceive, bumababa. Pangalawa, yung chances na marami siyang piglets na kayang buhayin sa loob ng tiyan niya, bumababa din. So, very important po yung flushing stage. And of course, idagdag ko na rin, dapat po pinupulga muna natin ang ating mga inahin bago isabak ang kanilang mga matres. So, kailangan po yan mga kapigis. At tapos, habang nagbubuntis pa lang siya mga kapigis, ang feeds ng ating inahin ay lactating feeds na para talagang magatas ang kanyang suso. Syempre, pag walang gatas si Mommy Pig, ano kakainin ng mga piglets natin? So, kailangan po talaga overall ang caretaking natin. Yung iba nga, binibigyan pa ng malunggay. Parang tao nga din, diba? Pagka ang mommy, sa pagkakaalam ko, pag walang gatas, pinapainom ng tinola na may malunggay. Ganon din sa mga inahing baboy, mga kapigis. Pag feeling mo kulang sa gatas, bigyan mo rin ng malunggay. So, there's so much more to learn. Katulad ng paano siya manganganak, anong gagawin sa mga piglets, kasi may mga vaccines yan, kinakapon pa yan, pinuputulan pa yan ng buntot. So, abangan nyo sa lesson 5 ng aking vlog, piglet management naman tayo mga kapigi. So, abangan nyo yung piglet management lessons natin, mga kapigis. Kasi yung iba actually, may babuyan na pero hindi lahat may lakas ng loob mag-alaga ng inahin. Kasi natatakot yung iba, inahin na yan, mahirap na yan, ganyan. Alam mo, nauunahan ng takot. Pero ako kasi naniniwala ko, takot lang tayo. Kasi hindi pa natin alam parang papasok ka sa isang pinto, pero kabado ka kasi hindi mo alam kung anong nasa loob. Pero kung meron ka man lang kasama na kaibigan na nagde-describe sa'yo, this is how it looks like inside, maganda dyan, medyo mabaho lang, may lakas ka ng loob. So, guys, natutuwa ako sa mga comments ninyo na there are a lot of people na naggagawa na daw ng kulungan ng baboy, nagsisource na daw ng biek. I'm very, very happy kapag nakita ko ng mga comments na ganon. And masaya ko na natutulungan ko kayo talaga mga kapigis. So, thank you so much. Please subscribe and like this video. Mag-comment ka na rin ng kahit anong questions mo. Kapag may time ako, sasagutin ko yan. Thank you! Bye-bye!